Mga kaibigan, bagaman marami po ang nagre-relihiyon, naglalayon po sila na makapagsagawa ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos para magtamo ng kaligtasan, subalit kapansin-pansin po na magkakaiba ang paraan na pinaniniwalaan kung paano ito matatamo ng tao. At sa malimit na pagkakataon nga po mga kaibigan, kapag ka po napag-uusapan ang paksang ito tungkol po sa kaligtasan, bumabangon pa ang mga pagtatalo sa pagitan ng mga relihiyon at ng mga mangangaral ng Biblia. Ang dahilan po, magkakaiba po kasi ng pagtuturo kung ano ba talaga ang kaparaan ng dapat sundin ng tao para siya po ay maligtas. Kaya para makasiguro tayo mga kaibigan na hindi tayo magkakamali, ang sundin po natin ay ang kaparaan ng itinuturo mismo ng Biblia, kaparaan ng itinuturo ng ating tagapagligtas. Sino po ba ang ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos sa tao na maging tagapagligtas? Pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang nakatala dito po sa Aklat ng Mga Gawa 13:23. Sa binhi ng taong ito, ayon sa pangako, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas na si Jesus. Mga kaibigan, pinatutunayan po sa atin ng Biblia ng ating Panginoong Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas. At wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang ipinag-utos ng ating Panginoong Diyos sa mga tao upang pakinabangan nila ang gagawin ng ating Panginoong Hesukristo na pagliligtas? Ito naman po ang babasahin naming sagot. Nakasulat dito po sa Mateo 17:5. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Mga kaibigan, nakasisiguro po kami na hindi po kayo tututol kapag sinabi po namin na dapat at tama lang na ang pakinggan po ay ang ating Panginoong Hesukristo kung kaligtasan ang pag-uusapan. Dahil siya nga po ang ating tagapagligtas. Natural lamang po na siya ang nakaalam at makapagtuturo ng kaparaanan ng gagawin niyang pagliligtas. Kaya alam niyo po, nagkamali po ang maraming mga tao Dahil kung sino-sino po ang kanilang pinaniwalaan at pinakinggan. Samantalang kaligtasan ng pag-uusapan, hindi po pinakinggan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, alin po bang kaligtasan ng ating pinag-uusapan ngayon? Ito, pakinggan ninyo. Babasahin ko po ang pahayag ni Apostol Pedro sa kanyang ikalawang sulat sa 3:7 at sa talatang 10. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Mga kaibigan po namin, ang kaligtasan po na ating pinag-uusapan ay ang kaligtasan ng kaluluwa ng tao sa araw po ng paghuhukom. Ito po ang pinakamahalagang kaligtasan. Higit po ito sa kaligtasan sa iba't ibang uri ng kapahamakan sa buhay na ito. Kaya kung mahalaga po ang mga isinasagawang pagsasanay, paghahanda o mga drill para malaman po ng tao kung anong gagawin niya, kung dumating, kung paano maliligtas siya sa kalamidad o aksidente, lalo pong mahalagang malaman ang paraan ng kaligtasan ng kaluluwa sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mahalaga po alamin natin mga kaibigan, paano po ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo ang kahalagahan ng kaligtasan ng kaluluwa. Pakinggan po ninyo ang pahayag po mismo ng ating tagapagligtas. Ganito ng ating mababasa dito po sa Marcos, dito po sa 8:36 hanggang 37.
Anong pakinabang ng isang tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. At ano ang maibibigay ng tao kapalit ng kanyang kaluluwa? Mga kaibigan, ito po ay pahayag mismo ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Kahit mata mo pa ng tao ang buong daigdig o buong sanglibutan, katumbas nito ay mapasa kanyang lahat ng kayamanan ng mundo, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa, wala rin po siyang pakikinabangin dito. Sapagkat kahit ang kayamanan ay hindi po maipapalit o maitutumbas sa kaluluwa. Sa makatwid po, batay sa katotohanan yan, wala pong katumbas ang kaligtasan na ipagkakaloob ng Panginoong Hesukristo. Kaya mahalagang malaman po natin kung ano po ang kaparaanan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang gagawing pagliligtas. At yan po ay sasagutin sa atin ng Biblia. Ganito po ang nakatala dito po sa Juan, sa 19, pahayag po ng ating Panginoong Hesukristo. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Mga kaibigan, meron kaming gustong ipapansin sa inyo na dalawang mahalagang bagay doon sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na gusto niyang maunawa ang mabuti ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Una po ay wala siyang itinatangi na tao. Hindi po siya nagdi-discriminate. Katunayan nga po, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, sino man. Kaya kahit sino. Ano man ang kalagayan, ano man ang antas ng buhay, ano mang estado ng buhay, sino man yan. Ang pangalawang nais po naming ipapansin sa inyo ay ang kaparaanan sa kaligtasan. Alin po ang kaparaanan yon? Sasampalataya lamang po ba? Magpapakabait lamang po ba, mga kaibigan? Gagawa lamang po ba ng mabuti sa kanyang kapwa? Kailangan po yon. Pero ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, sino mang pumasok sa loob ng kawan. Sa makatwid po, mga kaibigan, ang kaligtasan ay ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo sa mga nasa loob ng kawan. Hindi po sa nasa labas ng kawan. Kaya nga po ang utos ay pumasok. Kaya mahalagang malaman po natin, mga kababayan, at ito po ang pinaka-logical na kasunod na tanong. Alin po ang fold o flock o kawan na dapat pong pasukan sa ikaliligtas? Biblia po ang magbibigay sa atin ng tugon dyan. Ganito po ang ating mababasa dito po sa Aklat ng Mga Gawa sa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, niliwanag po ng mga apostol na ang kawan ay ang iglesia ni Kristo. Kaya, ang ililigtas po ng tagapagligtas ay ang nasa loob ng kanyang kawan o kaanib sa iglesia ni Kristo. Kaya naman, mga kaibigan, dito dapat pumasok sapagkat ang iglesia ni Kristo ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit may kinalaman ito sa kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom? Bakit sa dinami-rami ng mga relihiyon at mga iglesyang nakatatag ngayon sa mundo, bakit ang mga kabilang sa natubos ang tiyak na maliligtas? Pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang sagot ni Apostol Pablo sa tanong na yan. Dito po sa Roma 5:8 hanggang 9. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Mga kaibigan, sana po napansin po ninyo. Ngayon pa lamang po ay sinisiguro na ng mga apostol kung sino ang mga taong tiyak na maliligtas
sa araw ng paghuhukom. Sila po ang mga napawalang sala sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Alin po ba ang nasakop ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo? Napag-usapan na po natin yan, hindi po ba't ang Iglesia ni Kristo? Kaya ang pagtanggi po sa pag-anib sa Iglesia ni Kristo ay katumbas ng pagtangging maligtas. Ano pong katunayan yan, mga kaibigan? Paano po ba ipinakita ng mga apostol ang kasamaan ng mga hiwalay sa tunay na iglesia? Pakinggan po ninyo ang babasahin ko pong nakatala dito po sa Efeso. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 sa talatang 12. Hiwalay kayo noon kay Kristo at hindi kabilang sa Israel. Wala kayong bahagi sa tipan at pangako ng Diyos sa kanila. Wala kayong Diyos o pag-asa sa kaligtasan. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ayon po sa mga apostol, ang mga hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo, sila din po ang walang Diyos at wala pong pag-asa sa kaligtasan. Pero sinasabi po ng iba na kung bakit hindi nila maintindihan ang halaga ng Iglesia ni Kristo sa kaligtasan ay dahil hindi naman daw ang Iglesia ang tagapagligtas. Maliwanag daw po ang nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa sa 13:23. Yun yung unang talata na binasa po natin kanina, na isang tagapagligtas lang ang ibinigay ng ating Panginoong Diyos. Wala daw iba kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kaya nga po may mga nagsasabi pa na Kristo na lang, puwera na iglesia. Yan ang kanilang sinasabi. Mga kaibigan, hindi po namin itinuro kailanman na ang iglesia ang tagapagligtas. Hindi po aral ng Iglesia ni Kristo yon. At hindi po yun ang itinuturo ng Biblia. Talagang ang ating Panginoong Hesukristo ang nag-iisang tagapagligtas. Subalit ang mahalagang tanong, at ito po, pakinggan po ninyo, alin po ba ang ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo? Ito, pakinggan po ninyo. Babasahin po namin ang pahayag ni Apostol Pablo sa Efeso 5:23. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Napakaliwanag po ng pahayag ng Biblia, mga kababayan. Pinatutunayan po ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo na ulo ang tagapagligtas ng iglesia na kanyang katawan. Kaya po ang pananagutan ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi po iba sa Kanya. Katawan niya ang pinaghandugan niya ng kanyang buhay. Kaya napakalaki po ng kinalaman ng tunay na iglesia o ng Iglesia ni Kristo sa kaligtasan ng kaluluwa. Paano naman po pinatunayan ng Panginoong Diyos sa pangyayari ang malaking kinalaman ng iglesia sa kaligtasan? Pakinggan po natin ang nakasulat dito naman po sa Aklat ng Mga Gawa sa 2:47. Ganito po ang ating matutunghayan. Na nangagpupuri sa Diyos at nagsisipagtamo ng paglingap ng lahat ng mga tao at idinaragdag ng Panginoon sa iglesia araw-araw yaong mga dapat maligtas. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, para lalong bigyan lang po ng diin. Iko-quote lang po namin yung binasa namin sa hulihang bahagi ng verse. Ang sabi po, at idinaragdag ng Panginoon sa iglesia araw-araw yaong mga dapat maligtas. Paano po kung wala ang tao sa tunay na iglesia? Saan idaragdag ang mga tao upang maligtas? Kaya dapat po mapadagdag o maging kaanib sa tunay na iglesia para magtamo ng kaligtasan. Gaya nga po ng ating topic, mga kababayan. Iglesia ni Kristo po ang kaparaanan sa kaligtasan. Ito po ang tamang pagrerelihiyon. Bagong bagay po ba ito? Baka kasi mayroong nag-iisip ng ganyan na ito ay bagong aral, bagong doktrina. Ang iba po ay nagtataka kapag naririnig nila ang itinuturo po ng Iglesia ni Kristo na mahalaga at kailangan ng tao ang Iglesia ni Kristo sa kaligtasan. Mga kaibigan, bagong bagay ba kung ituro namin na upang maligtas ay kailangan kaanib sa Iglesia ni Kristo na ipinakikilala po ng mga banal na kasulatan?
Kasama po ba talaga sa panukala ng ating Panginoong Diyos sa kaligtasan ang Iglesia ni Cristo? Pakinggan po ninyo, ganito pong ating matutunghayang nakasulat. Dito po sa Efeso, sa 3:21, ganito po ang pahayag sa atin ng apostol na si Pablo. Nawa ay mabigyan siya ng kaluwalhatian, magpakailan-kailanman, sa walang katapusang panahon, dahil sa kanyang pangunahing panukala ng kaligtasan para sa Iglesia sa pamamagitan ni Hesukristo. Sana po ay napansin po ninyo mga kaibigan at mga kababayan po namin na pangunahing panukala po ng ating Panginoong Diyos ang kaligtasan para sa Iglesia sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya hindi po kaming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo o mga ministro sa Iglesia ni Cristo ang kinakalaban ng mga ayaw magpahalaga sa tunay na Iglesia, kundi ang kinakalaban po ay ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat kung bakit ang may pangunahing panukala ng kaligtasan para sa Iglesia ay ang ating Panginoong Diyos. Ito pong dahilan ng patuloy na pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos na ginagawa ng Iglesia ni Cristo. At kasama nga po sa mga gawaing ito na may kinalaman sa pagpapalaganap ay ang ganitong mga programa ng Iglesia ni Cristo na nagtuturo ng mga aral ng Biblia na dapat pong sampalatayanan ng tao para sa kanyang kaligtasan. Ang sabi po ng iba, mga kaibigan, ay ganito: saka na raw ito nila dapat pagtuunan ng pansin. Saka na yan. May panahon daw na tama para dito dahil daw sa dami ng kanilang iniintindi sa buhay na ito. Napakarami daw po nilang intindihin sa buhay na ito. Kaya saka na lang nila bibigyan ng panahon ang may kinalaman sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo o para sa kapakanan ng kanilang kaligtasan. Mga kaibigan, ano po bang sinasabi ng ating Panginoong Diyos sa mga tao para pakinabangan ang gagawing pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo? Pakinggan ninyo, ganito po ang nakatala dito po sa 2 Korinto sa 6:1-2. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Ano po ang sinasabi ng mga apostol para sa mga tao, para pakinabangan ang pagliligtas na gagawin ng Panginoong Jesucristo? Ang sabi po ni Apostol Pablo, huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Kahayagan po ito ng napakalaking pag-ibig at pagmamalasakit sa atin ng ating Panginoong Diyos. Nagpapaalaala siya sa pamamagitan ng mga apostol na huwag nating sayangin ang pagkakataong ibinibigay niya ngayon. Ngayon po na habang buhay pa tayo, mga kaibigan, at hindi pa po nagaganap o dumarating ang araw ng paghuhukom. Yan po ang naunawaan ng ating mga nakapanayam at ng napakarami po pong mga tao na nung maunawaan po nila ito ay iniwan nila ang dati nilang paniniwala, iniwan nila ang dati nilang relihiyon at ngayon po ay masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sana po ay nakatulong kami sa ginagawa po ninyong pagsusuri at nawaloobin ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay magsama-sama sa loob ng Iglesia ni Cristo, makapaglingkod sa Diyos at magtamo ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Hanggang sa muli.